the Senate. At sana yung mga kasama natin dito ay ganun din. Ang asikasuhin ay yung maitaguyod ang integridad at reputasyon ng Senado. Yan ang mahalaga. Sa unang pagkakataon matapos ang eleksyon, nagtungo sa tanggapan ng Senado ang ilang bagong halal na senador para sa orientation ng mga proseso sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinagot rin ng mga ito ang ilang issue na inaasahang kakaharapin nila sa Senado sa 20th Congress. Partikular na dito ang mga usapin sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay incoming Senator Vicente Tito Soto III, hindi niya masabi kung ang pagtawid ng impeachment trial ang unang pag-uusapan ng plenaryo sa 20th Congress. We leave it to the majority. Basta ang mahalaga is that we address any particular issue that crosses the Senate's perspective. Dapat ina-address na kaagad. Huwag nating hayaan yung nanghuhula ang taong bayan or ang mga karamihan ng kababayan natin di malaman ano nangyayari. Kailangan transparent. Transparent na Senate, transparent ang gobyerno. Umaasa siyang hindi na pagdedebatihan ang pagko-convene ng impeachment court sa 20th Congress. Ngunit kung kinakailangan, bukas siyang pag-usapan ito. Pag inabutan namin yun, I don't think there will be any debate, but you will not be able to stop any member of the Senate to stand up and discuss it or debate about it. You cannot stop that. You cannot prevent that. So, kung ano dadatnan namin, yun lang namin sa 20th Congress. Naninindigan naman ang nagbabalik ring senador na si Francis Kiko Pangilinan na tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial dahil continuing body ang Senado. At ang tungkulin natin is to try and decide the case. Kung walang ebidensya o kulang ang ebidensya, hindi sapat, acquittal. Kung sapat naman ang ebidensya, conviction. So we have to go through the process. Kung meron silang ebidensya, ilabas nila at tayo ay magpapasya. Naghahanda naman si Senator-elect Erwin Tulfo sa impeachment case sa pamamagitan ng pagbabasa at panonood ng mga diskusyon sa social media at website ng Senado. Ngunit kung maaari nga bang tumawid ang paglilitis sa susunod na Kongreso, payag siya dito bagaman kailangan anyang hintayin kung ano ang mangyayari sa 20th Congress. Sa akin lang naman, tinitignan ko yung mga tao, binabasa ko, hati eh. May mga nagsasabi na, bakit pa itutuloy yan? Sayang yung oras. May mga nagsasabi na, no, let's hear it. We want to hear. Ano ba talaga? Meron ba? Sa akin naman, no, kung ako tatanungin personally, why not? Why not? Then, kung it's the VP is not guilty, then so be it. Then let's dismiss the case, di ba? Bakit natin pipilitin kung hindi siya guilty? Kaugnay naman ang magiging komposisyon ng Senado sa susunod na Kongreso, partikular na ang grupo ng mayorya at minorya, hindi pa rin ito malinaw para sa ilang mga bagong senador. Again, I will not preempt the discussions namin kasi tandem kami tumakbo, di ba? And si Senator Risa was our pinaka-campaign coordinator manager. So we have to sit down first and discuss this. Well, I'd rather cross the bridge when I get there, but at the moment, tingnan ko muna sino yung magiging leader or ano itsura ng leadership before I decide on what my next plans would be or my next steps would be. May sagot rin ang ilan sa mga bagong senador para naman sa usapin kaugnay ng Senate leadership sa 20th Congress. I think that question is better addressed to my colleagues. Sa mga senador na lang. Huwag sa akin dahil ako kinakausap ng iba sa amin na kung handa akong mag-lead eh. Siyempre, ang sagot ko, oo. Kung gugustuhin nila, di ba? Mamaya mag-uusap kami ni Sen. Rapi. Susundan ko lang siya kung sinong gusto niya. Kung gusto niya si Tito Soto, disobey. Kung gusto niya si Senator Chis tayo. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.